o mula mismo sa pwesto. Sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo. Mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time. RH Break Time. Magandang hapon ho, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa programang Break Time. Mayroon sina Lakay, Mayor Deo Macalma at Miss Thea Pecho Corpus. Ang pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan, tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy po tayo sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. At ngayon po sa ating headlines sa programang Break Time. RH Break Time. Eto, masamang balita ho sa mga motorista, ano ho? Panibago na namang taas presyo. Big time oil price hike, nakaumang na naman sa susunod na linggo. RH Break Time. LTFRB kinalampag ng transport group sa hirit naman na pisong dagdag pasahe sa jeepney. RH Break Time. Report na top rice importer ang Pilipinas. Na naungusan na raw po ang China. Pinalagan ho ng Department of Agriculture. RH Break Time. Mga Pinoy sa Taiwan, aba, buti pa sila. Asahan daw po ang dagdag sweldo epektibo sa Enero 1, 2024. RH Break Time. Maraming bansa interesadong sumama sa joint patrol sa South China Sea ayon sa AFP. RH Break Time. PNP nakapagtala daw po ng higit sa 16,000 cybercrime cases mula Enero 2023. RH Break Time. Pagsibak sa 8 pulis. Nasangkot ho sa pagpatay kay Jemboy Baltasar. Aprobado ho ng NCRPO. RH Break Time. 2 grupo ho ng mga kabataan nagrambulan sa nabotas. Naku naman no, mayroon hong namatay na isang minor de edad. RH Break Time. Eto pa, oy ingat ho sa mga mahilig hong magtampisaw, lumangoy sa dagat, ano ha? RH Break Time. Isang mangisda, abay inatake daw ho. Inatake ng pating sa Pangasinan. Buti na lang, siya ho ay sugatan. RH Break Time. Good news ho sa mga empleyado ng gobyerno, abay meron daw libreng sakay para sa inyong MRT3 sa September 18 hanggang September 20. RH Break Time. At ngayon po sa detalye ng ating pong mga balita sa Break Time. Bad news. Full tank na ho ninyo ngayon pa lang. Nakaumang na naman po ang taas presyo ng petroleum products sa ikalabing isang sunod na linggo. Ayon po sa Department of Energy o DOE, na tagapagsalita na ho ng mga oil company, posible dahong umabot hanggang 2 pesos ang dagdag sa bawat litro ho ng diesel. At 1.15 naman hanggang 1.35 naman sa gasolina. Wow! Ang lalaki! Namamayagpag! 2 piso daw ho ang posibleng pagtaas sa presyo bawat litro ho ng diesel. Samantalang sa gasolina daw po ay piso at 15 sentimos hanggang piso at 35 sentimos bawat litro sa gasolina. Ay... O heto sa mga ginang ho ng tahanan yung gumagamit po ng gaas. Abay baka raw ho tumaas ng piso at 70 sentimos hanggang piso at 90 sentimos bawat litro ho ng kerosene. Ang serye ho ng oil price hike ay bunga pa rin ng patuloy hong kabawasan. Milyong bariles ho nakabawasan sa supply ho ng Saudi Arabia at ng Russia. At problema naman sa produksyon ng Libya dahil po sa binaha ho ang Libya. Ano ho?
Abot daw po sa 9 pesos and 85 centavos na ang itinaas sa bawat litro ng gasolina. Abay, mas mataas pala itinaas sa diesel, no? Wow! Halos 15 pesos na. 14 pesos at 80 sentimos bawat litro sa diesel. At sa kerosene naman ay 13 pesos at 94 sentimos. Talaga naman, no? Tuloy-tuloy po tayong pinahihirapan, pinarurusahan ng oil price increase na yan. Ay, talaga naman, no? Patuloy naman po ang panawagan ng iba't ibang transport group na aprobahan na ang pisong dagdag pasahe sa jeepney sa gitna po ng patuloy na pagtaas sa presyo ng petrolyo. Sa panayam po ng DZRH kay Pasang Mazda Chief Roberto Caobet Martin, noong September 14 pa dapat ang hearing sa taas pasahe pero iniatras, iniurong ho ng LTFRB ang petsa at ito po ay ginawang September 26. Anbog kay Caobet Martin ng grupong Pasang Mazda, sa kanila hong pag-uusap ni LTO Chairman Jojo Guadis ay hiniling nila na aprubahan kaagad ang provisional increase na piso pagkatapos mo ng hearing. Kanya sabi ko nga, ba't kailangan October, November na samantalang sa hearing naman pwede nilang aprubahan pagkat talagang umaaray na ang lahat ng ating mga operator at driver sa pampublikong sasakyan. Yun ho ang malungkot, ano ha? Yan ho ang tinig, mga kaibigan, malungkot na tinig ho ni Pasang Mazda Chairman Roberto Caobet Martin, ano ha? Suportado din bumano ng National Center for Commuter Safety and Protection Incorporated na pinangunahan po ni Chairwoman Elvira Medina ang panawagang itaas na. Wow, kawawa naman din ang mga commuter, ano ha? Panawagang pisong provisional fare hike sa jeepney at iba pang public utility vehicles, ano ha? Talaga naman, no? RH Break Time! Ay, susapo. Tungkol naman po sa bigas. Eto na. Kinontra ho ng Department of Agriculture ang report na naungusan na ng Pilipinas ang China sa pagiging top importer ho sa buong mundo, lalo na po ng bigas. Bate po sa Grain, World Markets and Trade Report ng United States Department of Agriculture or USDA, tinatayang abot daw po sa 3.8 million metric tons ang rice importation ng Pilipinas mula ngayon pong 2023 hanggang 2024. Mas mataas kumpara sa 3.5 metric tons ng bigas ng China. Wow! Mas malaki na nga tayo, ano? Ini-import natin bigas. Pero ayon po kay DA Undersecretary Leocadio Sebastian, hindi naman daw po abot sa 3.8 milyong metriko toneladang bigas ang angkatin daw po ng Pilipinas ngayon pong 2023 maging sa 2024. Ito po ay dahil naman sa mga akbang na ginagawa daw po ng gobyerno para mapalakas ang lokal na produksyon ng bigas. RH Break Time! Pagbabaho ng import tariffs daw po hindi naman matitiyak na magkakaroon ng rice supply. Ito po ay ayon mismo kay Agriculture Group na samahan ng industriya ng agrikultura o SINAG. Ayon po sa SINAG, ang pagbaba daw po ng taripa para sa imported rice ay maaaring hindi naman makatulong para daw makadagdag sa supply ng bigas sa bansa. Ayon po kay Carlos Sendoso, ang pangulo mismo ng SINAG, ang kagustuhang ibaba ang taripa at pagbili ng bigas mula sa ibang bansa, lalo para magpapataas sa presyo ho ng bigas. Ibinahagi rin po ni So na kaya ng mga magsasaka na makapag-ani ho ng bigas na magiging sapat sa pangailangan ng mga Pilipino hanggang sa Marso sa taong 2024. RH Break Time!
Samantala naman, legal naman daw po ang karamihan sa mga bodega ng bigas na ininspeksyon ikinandado ho ng Bureau of Customs sa Bulacan. Ayon po kay Customs Deputy Commissioner Jet Marunilla sa panempo ng DZRH. Nakapagsumiti na raw po ng dokumento ang karamihan sa mga may-ari ho ng bodega ng bigas at pinakawalan na rin ng kanilang stocks ng bigas. Pero may ilan pa umano na hindi pa nakukumpleto ang dokumento at nanghihingi na extension sa palugit na panahon. Una-una sir, wala naman pong tamat na rin sa pag-serve ng letter of authority. Kasi yung ginawa naman po namin, hindi naman po talaga siya raid. No? It's a check na ginagawa po namin under the laws that were in yung CMTA po. No? Regular naman pong ginagawa yan. Sa pagkakataon lang po nito, may executive order na inisyo ang ating Pangulo. So mas intensified po, no? Kasi mas specific yung items na aming chinecheck. At ang goal naman po namin is to make sure yung mga stocks na nakikita namin properly documented. So kung makita naman po namin na meron talagang documentation, talaga naman pong pinapakawalan namin. RH Break Time. Iyan ho ang paliwanag mismo ni Customs Deputy Commissioner Jet Marunilla sa panempo ng DZRH. Magugunitang kinandado kamakailan ng Customs Bureau ang mga ininspeksyong bodega ng bigas sa Bulacan na nag-iimbak nga ho umano ng mga ipinuslit na bigas. RH Break Time. Tungkol pa rin po sa bigas, nanindigan po si dating Finance Undersecretary Shelo Magno na may masamang epekto ang price ceiling sa bigas sa bansa. Sa panempo ng DZRH, nagbabala si Magno na posibleng magkaroon ng black market ng bigas. Iginit po ni Yusek Magno na wala siyang nakikitang benepisyo para sa mga consumer, mga manininda at mga magsasaka sa implementasyon po ng price ceiling. Kung ngayon ay i-lift na yung price cap ay bakit hindi? Dahil kung patatagalin pa po natin ito ay hindi po talaga maganda ang impact nito. Halimbawa po kasi, ano po ba yung nangyayari kapag nag-i-impose tayo ng price cap, no? So ibig sabihin po, yung presyo pinapababa talaga natin kumpara sa tunay na presyo nito sa market kung walang control. Kung bumaba ang presyo ng bigas, halimbawa po tayo, middle class, kaya nating bumili ng bigas at sinabi, short term lang to, temporary. Ano po yung unang instinct na gagawin natin kung kaya natin bumili ng bigas? Bibili ka ngayon ng marami, di ba? Mag-iimbak ka kasi mura eh. Ano po yung implikasyon yan? On the side of the sellers naman o yung ating mga retailers, manininda at traders ng bigas. Kung nag-i-impose ka ng price cap, ibig sabihin at mahal mo to ibinili, malulugi ka. RH Break Time. Yan po ang tinig ho ni dating Finance Yusek Shelo Magno. RH Break Time. Samantala naman, mutual feelings umano ang pag-alis ni dating Undersecretary Shelo Magno sa Department of Finance. Ito ho, ulitin ko lang. Mutual feelings umano ang pag-alis ni dating Undersecretary Shelo Magno sa Department of Finance. Sa panayam po ng DZRH kay Magno, sinabi niya na matapos niyang mag-post sa Facebook na may kinalaman sa price cap ng bigas ay nakatanggap si Secretary Benjamin Diokno ng mensahe kung saan ay pinagre-resign o kaya alisin na siya bilang Yusek. Nag-uusap umano sila ng kalihim at nagdesisyon na magpasa na lamang ng kanyang resignation letter. Matapos po ang resignation, nakatanggap umano naman ng dating opisyal ng liham mula sa Malacanang kung saan nakalagay na ang kanyang appointment ay expired na. Kung nagkaroon ng issue ng usapin tungkol sa rice price cap, hindi ako nag-hesitate na i-post yung aking supply and demand graph. So, nung Friday po yun eh. So, nung Wednesday, ito na, nakatanggap na ng text message sa Secretary Diokno with the same instruction na pag-resignin ako or tanggalan ako bilang undersecretary. So, nagkausap naman po kami and I said that I'm resigning.
And then the Friday, we received the letter from Malacanang saying that my term or appointment has expired. Muli ang tinig mga kaibigan ni dating Finance Undersecretary Shelo Magno. RH Break Time! Ay, standby pa rin po sa iba pang mga malalaki mga balita mga kaibigan sa programang Break Time. May nasinala kay Mayor Deo Macalma at si Miss Thea Pecho Corpus. Anyo pa rin pong lingkod mga kaibigan si Ray Sibayan. Yun hong mga Pinoy sa Taiwan, aba, mayroon daw po kayong aasahan na dagdag sweldo epektibo sa Enero 1 taong 2024. Maraming bansa ba interesado namang sumama sa Joint Patrol sa South China Sea? Ayon po yan sa AFP. PNP nakapagtala daw po na higit sa 16,000 cybercrime cases mula pa nitong buwan ng Enero taong 2023. Ben, dami na, no? Higit 16,000 cybercrime cases. Ito naman po yun hong pagsibak sa 8 pulis na sangkot sa pagpatay kay Jemboy Baltasar, abay aprobado ng NCRPO. Mga parents dyan, mga magulang, abay wag niyong hayaan na sumasama sa kung anong mga grupo ng inyong mga anak. Abay 2 grupo daw ho ng mga kabataan nagrambulan sa Navotas. Yun, may namatay hong isang minor de edad. Naku naman, no. Isa naman pong mangisda sa Pangasinan, abay nabulaga, nabigla at nasindak nang siya po'y atakihin ng pating. Naku naman, no. Ayun, sugatan ho si mamang mangingisda, ano ho. At heto naman, MRT3 may libreng sakay sa mga empleyado ho ng gobyerno sa September 18 hanggang September 20. RH Break Time! Pilipinas ang oras alas 4:23 ng hapon. RH Break Time! Ang nyo pa rin pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan. Sa atin pa rin po mga balita mga kaibigan sa Break Time. Nauwi nga po sa pagkamatay ng isang minor de edad ang rambulan ng 2 grupo ng mga kabataan dyan po sa may barangay Tangos, Navotas City kagabi. Bate po sa investigasyon, patay ang biktima na si John Christian Adriano matapos po siyang pagsasaksakin ng suspect na minor de edad din. Wow! Parehong minor de edad. Dinala ho sa barangay hall ang suspect pero nang ilabas siya para dalhin sa Navotas Police, abay naagaw ho ang suspect ng mga kabataan at kinuyog at pinagbubugbog. Ayon naman kay Police Brigadier General Mario Cortez, nasa ligtas na raw pong kalagayan ang suspect at dadalhin muna ito sa bahay Pag-asa at antayin munang tumuntong sa tamang edad bago ho panagutin sa nagawa niyang krimen. Talaga naman, no. RH Break Time! O nasa ating pong linya mga kaibigan si Brigadier General Mario Cortez, ang OIC ho ng Navotas Police. General Sir, magandang hapon po sa inyo. Si Ray Sibayan ho sa DCRH, sir. Ay sir, isang mapagpalang araw po sa atin. Oho. At sa mga tagapakinig. Ayan, kayo ho, kaupo lang ho dyan bilang OIC po sa Navotas PNP. Ano ho, kumusta ho dyan? Ano po itong nangyari pong ito, General Sir? Abay, gabi-gabi daw ho yata may mga ganitong rambulan po ng mga kabataan dyan. Yes sir, actually, yun yung nire-respondihan namin every night once na may nag-informa sa amin at nag-ipon-ipon ng mga kabataan dyan sa lugar na yan, nire-respondihan ho kaagad ng ating kapulisan. Opo. At ang nangyari po, yung stabbing incident naman ay isang insidente kung saan yung magkabilang grupo po ay nag-alitan. Accordingly, mayroon pong grupo rin itong suspect natin na kumbaga
abang dito sa ating biktima. And umabot sa pagkakapatay ng ating minor de edad na suspect. Oo, nakakalungkot involved po rito mga minor de edad ho, General Sir. Ano ho bang ginagawa na ho nating hakbang ngayon para maiwasan na po yung ganito hong mga pangyayari dyan po sa Navotas? Mayroon na po kaming ni-request na additional personnel considering po na yung recent incident dito ay tinulang na po kami ng kapulisan dahil na-relieve po yung iba na naimbestigahan dito sa unang kaso ng pagkamatay ng isang minor de edad na si Jemboy nung nakarambuan. And that's why I asked for a additional augmentation from our very good District Director General Rizalito Gapas na pinagbigyan niya naman po. At actually, gabi-gabi po may augmentation po kami from the District Mobile Force Battalion of Northern Police District po. Ayun. Kaya yun po ang ginagamit natin na dinideploy dito sa Navotas City Police. And additionally po, mag-implement na po kami ng curfew hours dito sa lugar na pinangyarihan dito sa Tangos, Barangay Tangos sa Navotas City po. Diyan lang ho ba may nangyayaring ganyan, General, sa may Tangos, sa Barangay Tangos? Actually, sir, itong lugar na ito, medyo matitiwasay naman ng nasasakupan dito ng ating buting mayor, si John Ray Chanco. Ang problema naging emotional na rin yung ating mga kabarangay dyan sa Tangos gawa ng nangyari po. Kaya naglabasan din yung mga kamag-anak nung biktima na nakiramay din dahil nalaman nilang namatay na nga yung bata. And yun po, ang nangyari, nung nakita yung ibang pagkamalan na membro ng kabilang grupo, yun po yung pinagbalingan. Kumbaga nakita po na umaligid dun sa lugar ng barangay hall. Tila may mga accordingly may gustong i-rescue pa. Pero hindi po umabot sa ganon. At ang pulis po natin ay nakaresponde naman at although sa dami ng tao po, hindi po natin inaasahan din yung masaktan yung kabilang panig. Yes, sir. General Cortez, sir, kailan ho effective po itong curfew ho dyan para po sa makapataan po sa Barangay Tangos sa Navotas? Effective ngayon po, sir. Ngayon na. At mamayang gabi ay papatrolyahan ng kapulisan, Navotas at ang District Mobile Force Battalion ng ating Northern Police District. From what time to time, General, sir? Po, nag-start kaming mag-deploy dyan mga around 10 o'clock. 10 o'clock ng gabi hanggang alas 5 na ho ba ng umaga yon? Opo, abutin na ako ng alas 5 hanggang mag-start na po ang business hours natin. Ayun. So, yan sa mga kabataan dyan sa Barangay Tangos, Navotas, sabay huwag kayong papakalat-kalat sa gabi. Siguro ang ating pong bigyan po ng abiso rito, General, yung pong mga magulang, ano ho? Opo, isa po yun sa aming implement programa namin na kausap mga magulang ang minor de edad na usually sila po yung group. Opo. Na wag na sana nilang payagan lumabas ng ilang mga anak. At sinabihan ko rin yung chief ng Women's Children's Protection Desk na mag-conduct din ng visitation sa ating barangay at magsabihan din yung mga magulang. Ayan. Sa mga katabing barangay ho ba, General, wala naman pong ganitong sitwasyon, ganitong nangyayaring insidente? So far, sir, nakokontrol naman, sir, once na may build-up ng mga minor de edad na grupo ay re-respond din naman kaagad. And ang problema dito sa sitwasyon na ito,
ay talagang inabangan ho as per investigation din ng ating SIDMS or yung Investigation Detective Management po natin. Pangunguna ng ating Chief Investigator na si Major Esguera. Kapag hindi ho natin makontrol itong ganito ho, baka dumami pa ho yung mga barangay niya na mag-implement kayo ng curfew hours, General Sir, di ho ba? Actually sir, yun ang puspusan namin ginagawa ito. Meron po kami una ng aming utos at direktiba ng aming district director na magkanda ng gabi-gabi na simultaneous anti-crime saka yung General, yung pong patrolya saka police visibility, ano po? Yes sir. At pinaiting po yung patrolya, kaya yung mga pulis ang ating kagabi din po sa ito na po yung considering na masyado pong tensionado at emosyonal yung mga Ayan. General Sir, thank you po sa inyo binigay sa amin na oras ngayon pong hapong ito ng Biyernes, Sir. Maraming salamat po. Thank you, sir. Alright. Si Colonel Miss Alea, Colonel pa ba si General na, ha? Ha? Ayun, Colonel Mario Cortez. Na-promote ko tuloy. Ayan. Si Colonel Mario Cortez, mga kaibigan, ang hepe ho ng nabotas sa PNP. RH Break Time. At ngayon, ito na. Mga report po tayo, mga kaibigan, mula sa labas po nating imbilan. Meron po tayong update mula po sa Malacanang, abay yung pong hatol sa pumatay kay Jollibee Ranara. Abay, welcome daw ho kay Pangulong BBM. Ibalita mo nga yan, RH14, Let Narciso, Miss Let. Ray, tinuri ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Embahada ng Pilipinas sa Kuwait at ang Department of Migrant Workers sa pagsisikap na makamit ang hustisya para sa pinastang overseas Filipino worker na si Jollibee Ranara. Ginawa ng Pangulo ang pahayag matapos mahatulan ng 15 taong pagkakakulong ang menor de edad na pumatay kay Ranara. Ayon kay Pangulong Marcos, magaan sa pakiramdam na isiping kapwa nakamasid sina DFW Secretary Susan Tutts Ople at si Jollibee mula sa langit ng maingiti sa mga labi. Sabi ng Pangulo, ang legacy ni na Secretary Ople at Ranara ay nagsisilbing paalala sa pamahalaan na tungkulin itong protektahan at suportahan ang mga kababayan saan mang panig ng mundo sila naroroon. Umaasa naman ang Pangulo na magiging patas ang proseso ng apela sa kaso at maibibigay kay Ranara ang nararapat na hustisya. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Thank you, Miss Let, mula sa Malacanang. RH Break Time. Si Pangulong BBM ay nasa Singapore pa. Ayan. Dumadalo ho ang Pangulo sa Asian Summit. Yun. And of course, kailan ba yung dyan, F1? F1 race. Sa linggo na ba? O tapos na? Samantala naman, hustisya ang nakamit daw po ng pamilya Ranara. Abay, positibong mensahe po sa ating mga overseas Filipino worker. Report mula sa Kamara, RH12, Milky Rigunan. Milky. Ray, kinalugod ni House Speaker Martin Romualdez ang hatol ng Korte ng Kuwait na pagkakulong laban sa non-rape at pumatay sa Pinay domestic helper na si Jollibee Ranara. Ayon kay Romualdez, positibong mensaheng hatid nito sa mga overseas Filipino workers sa iba't ibang panig ng mundo. Si Ranara ay ni-rape, pinatay at sinunog ang bangkay ng salarina ang anak ng kanyang amo sa Kuwait. Naging dahilan din ito noon para igit ng iba't ibang grupo na repasuhin ang deployment ng Filipino migrant workers sa bansang Kuwait. Pinasalamatan ng House Speaker ang mga opisyal at ahensya ng gobyerno para makamit ang hustisya ng pamilya Ranara. Kinabibilangan naman ito ng Department of Foreign Affairs, Overseas Workers Welfare Administration at ng Department of Migrant Workers na personal noon na tinutukan ang naturang kaso ng yumaong DMW Secretary Tutts Ople. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Rigunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, maraming salamat, Milky. RH Break Time.
Samantala naman, ito hong very controversial na Confidential and Intelligence Fund ng Office of the Vice President at ng Department of Education o DepEd dapat daw pong i-justify ni Vice President Sara Duterte at hindi ang magpatutsada sa kanyang mga kritiko. Aba, hindi na ba matapos-tapos tong palitan ng batuhan ng mga salita ni na VP Sara at ni Senadora Risa Hontiveros? Baka pwede namang idaan sa magandang usap. Magkaharap, ano? Ating lamin sa report nila kay Raymond at Baas na kay Raymond. Hindi naman matatapos yan? Hindi solusyon ang mga maanghang na patutsada ni Vice President Sara Duterte sa kanyang mga kritiko para maidepensa ang kanyang Confidential and Intelligence Fund. Ayon kay Senador Risa Hontiveros, mahalagang ma-justify ni VP Sara ang kanyang hinihinging CIF dahil reasonable naman ang Senado at maaari pa rin itong ibigay sa kanya, ngunit maaaring hindi na buo na makukuha ang 500 million pesos na CIF sa Office of the Vice President at 150 million pesos naman sa DepEd. Git ni Hontiveros, tinitiyak lang nila na tama ang paggasto sa pera ng bayan dahil sa ngayon ay kapos na kapos ang pondo ng gobyerno. Ang dapat nabigyan ng malaking intelligence fund ay ang mga ahensyang likas na nangangailangan gaya ng Philippine Navy, Philippine Coast Guard at National Intelligence Coordinating Agency UNICA dahil sa usapin ng West Philippine Sea. Narito si Senador Risa Hontiveros. Tingin ko if ever, limitado lang, pero di ko pa nga alam kung in what way kasi kailangan i-justify ng office. Reasonable naman ang Kongreso eh. We really try to be very professional about these issues. Tulad ng anumang pamilya or household, tulad ng anumang kumpanya, kunyari sa private sector. Hindi naman kami special sa gobyerno. Kami rin dapat mag-justify ng budget para ang limitadong resources na meron ng gobyerno ma-appropriate sa mga tamang line items, ma-account maayos every year para ma-optimize, ma-maximize natin yung masikip na fiscal space. Magkaroon talaga ng value for money ang bawat piso at sentimo na responsable ang gobyerno at galing naman sa mamamayan. Yun. Ang tanong, Ray, kung kailan ito ng salita ay matatapos ay sila lang. Sila lang makasagot. Diyos mio naman, no. Ay, para matapos na. Lagi na lang laman ng balita. Ang problema kasi, paano hindi matatapos yan, Mayor, kung Ray, kung ganun ng mga palitan na dito sa usapin na dahil hanggat hindi natatapos ang budget season, ay tiyak na iikot at ikot yan sa confidential. Pero sandali, yung bang budget ng yung bang budget ng OVP natapos sa bang talakayan sa Senado? Natapos na sa komite, pero sa plenary hindi pa. Ayun, so dadaan pa yun sa plenary, ano susunod yung plenary debate kung sakasakali. Ay, magkakaroon pa ng pagkakataon na magkaharap sina VP Sara sa si Senadora Risa. Lagi namang nagkakaharap lalo pag may mga ganyang pagtutos sa usapin ng hindi yung mahirap kasi dito yung merong yung kapag nagka-personalan yun na hindi talaga mahaba ng usapan. In fairness, sabi ko nga, in fairness naman kay VP Sara, hindi lang siya ang may CIF kundi dumami ng mga civilian agencies ang gustong humingi ng kanilang Confidential and Intelligence Fund para sa 2024. Kumbaga, nauusok ito nangyayari sa ngayon, bagamat yung ibang mga law enforcement agencies kapos na kapos sa pondo para magamit sa kanilang intelligence operation rate. Actually, in fairness din kay Senadora Risa, tama rin naman yung kanyang punto. Mas kailangan ng ating mga military and police personnel ang intelligence fund kaysa sa mga civilian agencies. Lalo na ngayon, meron tayong usapin sa West Philippine Sea na ngayon talagang sangkatutak na yung mga barko dyan ng China. Yun na nga problema. At saka hindi rin dapat magtaka siguro si VP Sara dahil
dalawang magkasunod na vice presidente, walang CIF. Walang CIF, natapos naman nila ng termino nila ng 6 na taon, hindi sila humingi ng CIF. Kaya hindi siya dapat magtaka dito. Lakay dito sa usapin na ito. Kaya kung siguro para maibigay, magpaliwanag lang naman ng tama siguro. Tama. Palagay ko naman ibibigay kung ano yung kanilang hinihingi. To justify lang kung bakit ganun ang hinihinging CIF. Salamat, Lakay. Happy weekend. Balik sa iyo, Ray. Thank you. Si Lakay Raymond Paz, mga kaibigan mula po dyan sa Senado. RH Break Time. Heto yung pong Department of Migrant Workers maging ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Abay, meron dahong promise. May promise hong dagdag na tulong sa pamilya ni Jollibee Ranara. Ayun. Abay, dapat ganyan talaga, at saka yan ang legacy ni namayapang DMW Secretary Toots Ople, yung talagang tutukan po ang kalagayan po ng ating mga OFW na talagang biktima ng anumang karahasan o pang-aapi sa ibang bansa. Ibalita mo nga yan, RH52, Edniel Parosa. Edniel. Ray, tiniyak ng pamahalaan ang dagdag na tulong sa pamilya ng ginahasa at pinaslang na OFW ni si Jubilee Ranara. Ito ay matapos ang pagbisita ng Department of Migrant Workers at ng OWA sa naunilang pamilya ng 35 anyos na natagpuang sunog ang bangkay sa isang disyerto sa Kuwait. Binisita ni na DMW Officer in Charge, Yusek Hans Leo Patdak, o Administrator Arnel Ignacio, ang pamilya Ranara sa isang araw matapos ibaba ang hatol na murder sa killer ng OFW. Nangako mga ito ng araw-araw na tulong sa naiwang pamilya. Ang ilan ay nasa Cavite at ang iba naman ay nanatili sa tirahan ni Jollibee sa Las Piñas. Una nang nangako noon si Pangulong Bongbong Marcos ng financial at insurance benefits at pabahay sa pamilya Ranara. Bukod pa sa scholarship ng mga anak ng OFW, pinantansahan ng 15 taong pagkakabilanggo itong killer ni Jollibee mas maikli dahil sa minor de edad ang 17 anyos na akusado. Matatandaang bukod sa pagpatay at pang-abuso, lumabas sa autopsy, nabuntis si Ranara nang siya ay patayin at sunugin sa bansang Kuwait. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you. Maraming salamat, Edniel Parosa, sa iyong report. RH Break Time. Sa atin pa rin po mga balita, kasado na po ang dagdag na minimum wage po para sa mga Filipino factory workers sa bansang Taiwan. Simula sa Enero 1 taong 2024, abay tataas daw po ng 4.05% ang inuuwi hong sweldo ng mga minimum wage workers sa Taiwan. Kasama na ho dyan ng mga Pinoy. Inanunsyo po ng Taiwanese Ministry of Labor noong Miyerkules na ipinasa na raw po ng Taiwanese Cabinet ang proposal sa pagtaas ng monthly minimum wage. Ayon po sa Manila Economic and Cultural Office o MECO, mahigit po sa 124,265 ang mga Pinoy factory workers sa Taiwan na makikinabang po sa naturang pagtaas po sa sweldo ng mga minimum wage earners, workers dyan po sa naturang teritoryo itong Taiwan. RH Break Time. Standby pa rin po sa iba pang mga balita mga kaibigan sa programang Break Time. Oras sa buong Pilipinas, ganap na pong 8 minutes bago sumapit ang alas 5. RH Break Time. Sa atin pa rin po mga balita, nagbayag po ng interes na sumama sa joint patrols kasama naman ng Pilipinas ang marami pang bansa bukod sa Amerika. Ito po ang sinabi ho ni Armed Forces Chief General
Romeo Browner sa gitna ng tumitinding tensyon sa Indo-Pacific region. Anbog kay Browner, sinasaayos na po ang joint sales kasama po ng hindi pa tinukoy na mga bansang interesadong maglayag kasama ho ang Pilipinas. Inagnaman po ni US Indo-Pacific Commander Admiral John Aquilino ang pagiging long-term ng sabayang pagpapatrolya ng Pilipinas at ng Amerika simula ng sabayang paglalayag sa West Philippine Sea noong Setyembre. Idumano ay para matiyak po ang freedom of the seas at airspace na para din po sa ibang mga bansa sa tensyonadong rehiyon. RH Break Time. Nakapagtala naman na may 16,277 cybercrime cases ang Philippine National Police mula Enero hanggang Agosto ngayong pong taong ito, 2023. Ayon po kay Police Brigadier General Sidney Hernia, Direktor po ng PNP Anti-Cybercrime Group, sa ngayon po ang online scam ang isa sa laganap na klase ho ng cybercrime. Samantala halos 400 namang cybercrime suspects ang naaresto sa unang 8 buwan ng taon at higit sa 4,000 mga biktima naman ang na-rescue daw po ng karamihan ay may kinalaman sa trafficking operations. RH Break Time. Aprobado na po sa NCRPO ang rekomendasyon ng PNP Internal Affairs Service o IAS na tuluyan ng sibakin ang 8 pulis na bodas na sangkot sa pagpatay kay Jemboy Baltasar. Anbog kay NCRPO spokesperson na Police Lieutenant Colonel Eunice Salas, pirmado na raw po ni Director Police Brigadier General Jose Melencio Nartates Jr. ang dismissal order laban sa 8 mga pulis. Kabilang po sa mga hinatulang guilty sa kasong administratibo ay sina Police Executive Master Sergeant Roberto Balais Jr., Police Staff Sergeant Antonio Bugayong Jr., Police Staff Sergeant Jerry Maliban, Police Staff Sergeant Nico Pines Esquilon, at maging si Police Corporal Edmar Jake Blanco at Patrolman Benedict Mangada. Guilty ang mga pulis sa kasong grave irregularity in the performance of duty at conduct unbecoming of a police officer. RH Break Time. Inatake ho ng pating ng isang lalaki sa Bolinao, Pangasinan habang ito'y nangingisda doon. Ayon po sa Bolinao Municipal District Risk Reduction and Management Council, abay naku naman no, nagtamo daw ho ng malalim na sugat sa kaliwang hita. Naku si mangingisda, si Manong mangingisda. Agad namang nabigyan ng first aid treatment ng rescue team ng Bolinao MDRRMO ang biktima bago siya nadala sa ospital. Nagbabala naman po mga otoridad sa publiko sa naturang probinsya, lalo na po sa Bolinao, na mag-ingat sa kanilang pangisda para maiwasang maulit ang naturang insidente. Pati na rin yung mga naglalangoy-langoy dyan, Hindi natin alam kung kailan yung tinatawag na shark attack. RH Break Time. May good news ho sa mga sumasakay po ng MRT3, sa mga miyembro ho, sa mga empleyado ho ng gobyerno, abay meron daw pong libreng sakay ang Metro Rail Transit MRT3 sa mga empleyado ng gobyerno simula September 18 hanggang 20, 2023. Wow! Sana all! Ayon po sa pamunuan ng MRT3, magsisimula daw po ang libreng sakay sa peak hours mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 hanggang alas 7 ho ng gabi. Ito'y bilang pakikisa ho sa ika-123 anibersaryo ng Philippine Civil Service yun. At pasasalamat naman sa sakripisyo ho ng mga opisyal at empleyado ho ng gobyerno. Ayan. Ipakikita lamang daw ho ang valid government ID para ma-avail ang libreng sakay ng mga empleyado ng gobyerno sa MRT3. RH Break Time.
O yan ho, dyan na po nagtatapos mga kaibigan ating pong programang Break Time. Minus sinala kay Mayor Deo Macalma and si Miss Thea Pecho Corpus. Nyo pa rin pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sipayan. Pero sandali lang, magandang hapon din kay, kay Sir Benedict Camara ng National Bicycle Organization, NBO yun. Nakatutog po ang mga pumapadyak ngayon pong habong ito mga kaibigan ng Biyernes. Anyo pa rin pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy po tayo sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. RH Break Time. Sa ilang saglit ang programang Balansyado. Kasama sina Henry Uri at si Miss Karen Oyong. Muli ang oras, 5:01 ng hapon.